so relentless, I am won by perfect love. Wrapped within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng Diyos. Muli, welcome po sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. Muli ako po ang inyong kapatid na makakasama po ninyo muli sa loob ng isang oras. Ako po si Brother Dexter Durante, ang patuloy na nag-aanyaya sa inyo na manatili lamang po kayo sa himpilang ito. At ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay may malaking gagawin sa ating pong pagtitipon sa pamamagitan po ng programa at palatuntunan ito. Kumusta na po kayo mga kapatid at mga minamahal kong tagapakinig at mga kababayan ko na nakatuon ngayon sa himpilang ito? Ako po'y naniniwala na dahil po sa biyaya ng Diyos, kayo po ay nasa maayos at magandang katayuan at kalagayan. Muli tayo po ay meron na namang pagkakataon na makapagsahimpapawid ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And it's another week for us. Isa na naman pong blessing ng Diyos ang ibinigay sa atin para tayo ay magkasama-sama sa pamamagitan po ng programang ito. At ngayon pong araw na ito ay ako po ay nagagalak na ibahagi po sa inyo ang isang pangyayari po, isang pangangaral ng salita ng Diyos. Yung inyo po mapapakinggan sa araw na ito ay preaching po na nangyari po at naganap sa isa po sa Church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa Alabang. At ito po yung amin pong pagtitipon nung araw na yon. At ako po'y nagagalak na ito po'y maibahagi sa inyo sa pamamagitan po ng radyo. At matapos po na mapakinggan ninyo ang pangaral na salita ng Diyos, ako po ay muling magbabalik at para po kayo ay anyayahan at makapanalangin din po tayo bago po tayo maghiwa-hiwalay. Ano po? At kung sakali po na kayo po ay napagpala ng ministeryong ito at meron po kayong mga prayer request na gusto ipaabot sa ministry ito, mangyari lamang po na i-text nyo po kami at we are standing by para po i-receive ang inyo pong mga text messages. Ito po ang ating number na pwede nyo pong ma-text sa araw na ito habang kayo po ay nakikinig ng programang ito. Ang ating pong number is 0922-820-9866. Ulitin ko po, ang ating pong cellphone number na nakaantabay sa gabing ito, sa araw na ito, para po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos ay 0922-820-9866. Ano po? At anytime you can send your prayer request and we are standing by to pray for you. Well, God bless you po at ako po ay muling magbabalik at pakinggan niyo po, narito na po ang mensahe na nangyari at naganap po sa isang gawain sa Alabang Church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. God bless you po and I'll be back again tapos po kayo makapakinig ng mensaheng ito. Ang mensahe po na aking ihahatid sa inyo ngayong third Sunday ng buwan ng June is a doctrinal issue. Ano po? Ito po ay isang doktrina. Kaya inihiling ko po na bigyan niyo po ng focus ang ating pong gagawin pag-aaral. Doktrina po ito. When I say doctrine, ito po ay pundasyon ng ating pong pananampalataya. In fact, bago ko po kayo dalhin sa salita ng Diyos, akin lamang po kayong bigyan ng ilang mga gabay na magpapatunay kung bakit po napakahalaga. At a few weeks ago ay nagkaroon po ako ng tinatawag na analyzation na nakita ko po kung bakit po may maraming mga nasa Christian church ay I see it in fairness, hindi po ito general, pero ito lamang po is somewhat a personal observation. Mahina po ang maraming Christian. At kung saan po tayo nagiging mahina, marami po Kristiyano yung mahina when it comes to doctrine. Kaya dinadaig po tayo ng kulto. Amen? Kasi nasanay po ang Christian church, ang gusto lamang mapakinggan ay pagpalain tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. But we are very shallow when it comes to our understanding do sa mga tinatawag na napakamamahalagang mga issues at pananampalataya at paniniwala tungkol sa spiritual. Kaya pakinggan niyo po sandali ang sulat ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 dahil makikita po natin dito kung saan ba dapat manggaling ang tinatawag na doktrina. When you say doctrine, pag sinabi pong doctrine, ibig po lamang nitong sabihin is the foundation of our belief. Ulitin ko po What do you mean by doctrine? Ibig sabihin, it is the foundation
or the core ground of our belief. Yung po ang ating pundasyon at pinaglalagyan ng ating pong paniniwala. Dahil pag tayo po ay merong tinatawag na matibay na pananampalataya at paniniwala at pinaniniwalaan, then we are standing on a solid ground. Amen? Dahil mapapansin po natin, I would like to remind you, na ang kaaway po natin ay hindi nagbabago. He will always do the same attack and the same scheme na ginawa po niya because marahil sa kanya pong paniwala, he has already found out na ito po ang kahinaan ng tao. I would like to remind you kung paano po nakuha ni Satan ang tinatawag na dominion sa kamay po ng tao. Sa Genesis chapter 1, binigyan po ng Diyos sa verse 26 ng dominion, power, and authority ang tao. Amen? Maliwanag po yun. God has given the human beings in the person of Adam and Eve dominion and power, upang pangasiwaan ang lahat ng naririto concerning the earth. Naniniwala po ba kayo doon? So the destiny and the design of God for humans is to reign, to rule the earth. Pero ang lahat pong ito ay nawala, at ito pong lahat ng ito ay nabaliwala, na i-turn over po ito the day na nagkaroon po ng kasalanan. Amen? At sa Genesis chapter 3, doon po nagkaroon ang tinatawag na pagpapalitan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na dapat ay nasa tao hanggang ngayon ay napalipat sa kamay ni Satan. Paano po ni Satan nakuha ito sa tao? Nakuha po ito ni Satan sa pamamagitan at sa paraan na tinatawag na deception. Paano po na-deceive ni Satan si Eva at nadamay po si Adan? Di po ba ang ginamit po ni Satan to deceive Eve and Adam was the Word of God? Di po ba ang kanyang ginamit ay ang salita ng Diyos? He checked kung ang isang babaeng ito, ang lalaking ito, ang babaeng ito, ay talaga nga bang matindi ang paniniwala at pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Kaya nga po kanya itong napatunayan na ang pananampalataya ni Eva ay hindi ganun kaliwanag pagdating sa salita ng Diyos, dahil nang tanungin niya, totoo ba na yan ay bawal hipuin at bawal kainin? Tinas po siya doon ni Satan. Pero what is the exact words na ibinigay po ng Diyos kay Adan? Hindi po sinabing bawal hipuin, pero bawal po kainin. Tama po ba? Wala po sinabi ang Diyos na bawal hipuin. Pero pwede po yung hipuin, wag mo lamang kakainin. Pero lumalabas po na hindi masyadong maliwanag ang foundation ni Eva sa salita ng Diyos, kaya Satan saw an opening. Nakakita po siya ng tinatawag na bukas na pintuan para maipasok niya ang tinatawag na deception. Kaya napakahalaga po ng doctrine because it is the foundation of our belief. Kaya sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3, pakinggan po natin ang payo ng isang lalaki sa isang batang-batang naglilingkod sa Diyos na ang pangalan ay Timoteo. Sabi po ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, pakinggan niyo po ang sabi ni sulat ni Pablo kay Timothy. Ang sabi po niya, all scripture. So, ibig po sabihin, ang lahat ng pahina ng inyong Biblia, ano po ang sabi rito sa verse 16 is given by inspiration of God. So, ibig po sabihin, ang bawat titik, bawat letra, bawat pahina ng inyong Biblia ay hindi po galing sa tao, but it was given by inspiration of God. Amen. Amen? Haven't you noticed na ang Biblia ay meron pong 66 na aklat ang ginagamit po natin ngayon. Amen? Pero merong iba na sabi, Pastor, mali ka. We're not using a 66 books dahil sabi nila, marami po, lagpas pa sa 66. Yes, of course, if you're using a Catholic Bible, you have more than 66 books. Amen? Dahil naandun yung mga tinatawag na Deuteronomicals. Pero inalis po yun sa Protestant Bible because theologians have found out na yung ilang mga aklat na yon na ipinapasok is not in harmony with the truth. Dahil ang Biblia po ay dinisenyo ng Diyos na hindi po ito para ma-interpret ng individual, kundi ang nag-i-interpret po sa salita ng Diyos ay salita rin ng Diyos. Amen? So it is not designed by God for private interpretation.
Hindi po ito pwedeng private interpretation, kundi ang Biblia po dinisenyo ng Panginoon na ang tao, ang pag-interpret po ng salita ng Diyos ay sa paraan ng Panginoon at hindi po sa paraan ng tao. Kaya kung atin po mapapansin at mamuunawaan ang salita ng Diyos, samahan niyo po ako sandali, just put a bookmark, I go back to 2 Timothy. I would like to give you one of the letters of Peter sa 2 Timothy. Samahan niyo po ako sandali sa 2 Timothy and let us take heed sa warning ni Peter how to handle the Word of God properly and correctly. Sabi sa 2 Peter chapter 1, para po hindi tayo maging malito sa pag-handle ng salita ng Diyos. 2 Peter chapter 1, if you are there, go to verse 19. 2 Peter chapter 1, verse 19. Now, ang sabi po sa verse 19, ang sabi ni Peter ay ganito, we have also a more sure words of prophecy. So what is the Word of God? The Word of God is a sure word. Amen? Ano po ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, ginamit po salita ay sure, meaning to say, ang salita ng Diyos ay tiyak. You will never be in error if you put your life in the Bible. Hindi ka po pwede magkamali pag pinagkatiwala mo ang iyong buhay saan? Sa salita ng Diyos. Why? Because the Word of God is sure. At ginamit din po yung salitang sure word of prophecy, meaning to say, Peter is trying to say that every word that God said in the Bible will come to pass. Hello? Lahat ng sinabi ng Diyos sa Biblia, lahat ito ay mangyayari at magaganap. Amen. Amen? Kaya nga merong isang incident sa Biblia, I don't know if you're familiar, but let me just use the story. Sa Book of Kings, meron pong isang pangyayari involving Elisha. Now, there are times during their time na meron pong kahirapan na nangyayari sa lupain nung panahon yun. So much poverty, at kung alam niyo po yung istorya, dinescribe po yung kalagayan ng panahon na dahil sa tagutom at taghirap na dinadanas ng lupain, wala na pong makain ng mga tao. At para sila ay mabuhay at makasurvive, pati po, tabi-tabi po muna, baka kasi tamaan habang nakikinig ko sa radyo o sa may kumakain. Pati po ang dumi ng mga kalapati ay nabebenta na nung panahon yun. Pero hindi po binibili ng tao yung mga dumi ng kalapati dahil gusto nilang ilagay sa kanilang halaman para tumaba, kundi kaya binibili ang dumi ng kalapati ay para ihain sa kanilang kapagkainan. Di pa naman siguro tayo nakakaranas ng ganong kahirapan na to the point na pati dumi ng manok ay kinakain na natin. Ngayon sa Pilipinas ay bituka pa lamang ang kinakain. Wala na natatapon ngayon pati kuko, pati paa, nabebenta na. Kaya nagtataka yung mga kamag-anak kong Amerikano, sabi, hindi ba tinatapon ng mga laman loob? Sabi, hindi, kinakain na lahat dito yan. Hello? Lahat yan ay pagkain na. Sabi ko nga, isa na lamang po iniintay ko. Di ba pag nabili kayo isda, inaalis yung mga abdo? Sabi ko, wala pala siguro nakaka-invento, makakain na rin yan eh. Di ba yung mga pinalilinis yung nasa loob, ano po, yun natatapon pa sa ngayon. Pero hopefully, hindi dumating ang araw, yun ay kinakain na rin natin. Walang tapon dito sa atin eh. Amen? Pero sa mga bansa na mga unlad, yung mga bagay na yon, hindi na kinakain yun. Amen? Dahil yung po mga bagay na yon ay hindi po healthy. Tama po ba? Amen? Pero pagka may kahirapan, tiyan nyo, pati bituka, pati paa, pati ulo, pati utak. Hello? Dito po ay malaking pera yon. Nakuha po natin. Kaya ating unawain na nung panahon ni Elisha, dumating sa punto na merong ganong kahirapan. Pero because Elisha is a prophet, and during those days, only the prophet of God who can receive the word of God. At nakareceive po si Elisha ng mensahe mula sa Diyos that God is about to end poverty. Tatapusin na ng Diyos ang kahirapan sa lupain. And God gave Elisha a word, a definite word, na sabi niya, nagbigay siya ng schedule na sa darating na ganitong oras at panahon, babaha ng pagkain sa bayan ng Israel. At merong isang lalaki na nakarinig doon nung salita ni Elisha na kanyang sinabi sa hari. At sabi ng lalaki na yon na isa sa sundalo ng hari, sabi, natawa siya, sabi niya, hindi mangyayari yan, imposible yan. Kasi nakatingin siya sa sitwasyon, sa totoong kalagayan, hindi pwede mangyari.
Pero sabi ni Elisha doon sa lalaking iyon, makikita mo, pero hindi mo mararanasan dahil mamamatay ka bago mo pa maranasan. Ibig sabihin, makikita mo na darating ang kaunlaran, pero hindi ka makakaranas. Amen? Kaya nga po, mag-iingat yung mga doubter. Yung mga doubter na pagka nakarinig pagpapalay, sasabihin, hindi mangyayari yan. Si sister pa, napakahirap na tao niyan. No? Huwag po tayong maingat to criticize about some other faith. Hello? Amen? Kaya nga, ang sabi po ni Elisha, makikita mo lang. Kaya nga, ayoko pong makita lamang yung pagpapala. I want to experience the blessing, right? So, kaya, nung nangyari po yung panahon yun, supernaturally, di lang po magtagal, mahiwaga po yung ginawa ng Diyos dahil yung kalaban ng Israel, yung kanilang kayamanan at pagkain, nagtakbuhan sila nung gabi, binalita ng mga Ketone na wala na yung mga kalaban, lahat ng pagkain at kayamanan ng Syria nakuha ng Israel. Sumigaw po yung Ketone, may pagkain dito sa Syria! Wala na sila! Sa sobrang excitement at excited ng mga Israelita dahil gutom, nagtakbuhan. Yung lalaki na hindi naniwala, nasa gasaan. Hello? That's in the Bible. Nasa gasaan po siya at dahil siya nagkaroon ng nag-stampede, nagtakbuhan, nabangga siya ng mga nagtatakbuhan tao, natapakan ang liig niya, bali, patay. Pero narinig niya, nandun ang pagpapala, but he never experienced the blessing. Why? Because he did not believe the sure word of God. Amen? It's a good lesson. Everything in the Bible that you read, though it's impossible to your mind, train your mind not to question the Word of God. Because when you question the Word of God, you are questioning God Himself. Pag nabasa mo ang Biblia, turuan mo ang iyong isipan na huwag pag-alinlanganan, huwag pagdudahan ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ang iyo lamang dapat na response, I believe. Amen. Hindi ko man maintindihan kung paano, but I believe. Kung tutuusin niya po, kay hirap unawain sa isipan na ang dagat ay nahati sa gitna. Tama po ba? Amen. Pag tinanong ka, maniniwala ka ba doon? Naandun ka ba nung nahati yung dagat? But in my human reasoning, I have never seen in my time na may dagat na nahati. Pero, kailangan pa bang makakita ako ng dagat na nahati for me to believe? No. All I need to do is to believe because I have read it in the Word of God. Amen. Yun po ang dapat na attitude at mindset ng isang Kristiyano. Once you see it in the Word of God, it is sure you have to believe. Amen. Amen. Kaya sabi po rito ni Peter, we have also, verse 19, a more sure word of prophecy. Kaya ang paalala niya, dahil the Word of God is sure, whereunto you do well that you take heed. Kaya dahil daw po ang salita ng Diyos ay sigurado ano raw po ang dapat na obligasyon ng mga mananampalataya. Take heed. Ibig sabihin, ito raw po ay ating bigyan ng masusing pansin at interes at ito natin ang ating puso't isipan sa pangakot salita ng Diyos. As unto a light that shineth in a dark place until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Verse 20, I will use verse 20 today. And sabi sa verse 20 ng 2 Peter, knowing this first, that no prophecy of the Scripture, ito po ang babala, wala raw po mga propesiya na hango sa banal na kasulatan, na pwede raw pong i-interpret ng pribado or private interpretation. Dito po nadadali ang maraming mananampalataya ng wrong interpretation of the Bible. Because there are tendencies that when we read one verse, we interpret it on our own. No. The design of the Word of God is not to be interpreted privately, but the Bible will be interpreted by the Bible. Kaya pag nakita mo ang isang salita, kailangan magkaroon pa ng 2 hanggang 3 patotoo, yung nabasa mo salita na yun nga ba ang sinasabing katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa verse 21, for the prophecy came not in all by the will of man. Hindi raw po dumating ang mga propesiya o salita ng Diyos dahil sa kagustuhan ng tao. Ngunit paano raw po dumating ang salita ng Diyos? But by holy man of God spake
as they were moved. Amen? So, by the Holy Ghost. So, ibig po sabihin, kaya po ang Biblia ay napaka-credible dahil ang bawat pahina, bawat pages of your Bible were not written by men because they want to write something. Lahat po na nakasulat sa inyong Biblia, though tao ang sumulat, though sa book of Genesis to Deuteronomy, Moses was the writer and he is a man. But Moses never write any single word doon sa 5 aklat na kanya po isinulat because he wants to write it, but he were inspired by the Holy Spirit. Amen. Amen? Ginamit lamang po ng Diyos si Moses, pero ang totoo po na nagkwento at naglalagay ng mga titik at salita sa mga isinusulat ng mga lalaki at babae na author ng inyong Biblia ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen. Kaya napakahalaga na bigyan niyo po ng pansin at halaga ang Biblia. Kayamanan niyo po yan. Hindi po yan itinatabi. Yan po'y dapat ay minamahal at binabasa. Hello? Why? Because that is God's Word Himself. Kaya nga po ating unawain at sabi ni Pablo kay Timoteo, now let's go back to 2 Timothy. Actually, di pa po ako nagsisimula. Introduction pa lang po ito. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, ano sabi ni Paul kay Timothy? Every scriptures, all of the pages of the Bible is given by inspiration of God. Ito po ba ay may kaugnayan doon sa sinabi kanina ni Pedro? Na ang mga pahina ng Biblia ay sulat, though they are written by men, but they did not write anything there by their will, but by the will of the Holy Spirit. Kaya sabi, all Scripture is given by inspiration of God. So lahat ng pahina sa inyong Biblia ay naririyan dahil sa Diyos. Ano po ang gamit kung bakit po yan ay pinahintulutan ng Diyos na mapasulat? Ano po ang gamit? Bakit kayo may Biblia? Yan ba ay display? Yan ba ay panakot sa aswang? Hello? Yan ba ay papaalis ng malas? Yun po ba ang gamit niya? Dahil yung iba mga Biblia sa bahay, nakikita ko pagpasok ng pinto, nakabukas doon, Psalms 91. Pag tinanong mo, bakit naririyan? Para wag pumasok ang masasamang espiritu. Mahirap mong pumasok, nasa loob na eh. Hello? Amen. Nasa loob na yung masamang espiritu eh. Hello? Amen? So, the Bible were not designed to work like that. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ano raw po ang gamit ng Biblia? It is profitable. Ano po ba yung word na profit? Sa mga negosyante, ito yung magandang pandinig. Kita, pakinabang. Ano raw po ba ang pakinabang ng banal na kasulatan? Doktrina. What is a doctrine? Foundation of your belief. Kaya ang Biblia, kaya po natin ito inaaral, binabasa upang magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya. So yun yung number 1. Pero hindi lamang po para sa doktrina ang Biblia, dahil ang sabi rin ni Pablo kay Timoteo, meron pang gamit siya aside from doctrine. Number 2 is for reproof. Amen? And correction. Amen? Rebuke sa ibang translation yung word na reproof. Kaya don't expect na sa Biblia, ang lagi mo lamang maririnig ay good side. No. When you read the Bible, you will always also expect to be rebuked. Amen. Why? Because the Bible also is designed to be our mirror in life. Amen. Ito po'y salamin. At dito natin nakikita what is wrong with us. And aside from a rebuke and correction, pagtutuwid, sabi po, this is also instruction in righteousness. Kaya nalalaman po natin kung ano ang difference between right and wrong. In Ephesians chapter 4, samahan niyo po ako sa Ephesians chapter 4. Meron pong babala si Pablo sa church sa Ephesians. In context, hindi ko na lamang po papasadahan at babasahin dahil papasok ko na yung subject ngayong pong araw na ito. Yung mga naunang talata before we go to verse 13, Paul is dealing in the book of Ephesians about the fivefold ministry gifts. Tinatalakay po ni Pablo sa mga naunang talata bago ang talatang 13 ang tungkol sa fivefold ministry.
na ipinagkaloob ng Diyos sa simbahan. Ano-ano po ba yung 5 mga opisina at 5 mga tinatawag na ministries na ibinigay ng Diyos sa church? The pastors, the evangelists, the prophet, amen, and teachers, ano pa po na, the apostles. Nabanggit na po ba apostles? Apostles, pastor, evangelists, prophets, amen. Pero sabi one time when I was inside the Bible school, my professor is trying to correct. Sabi niya, that is not true. That is not a 5-fold ministry gift. It's only 4. Ang sabi ko, how come? Paano naging 4? Because every offices, the prophet, the pastors, the evangelists, the prophets. Ano ba? Tama ba ako? Salamat. Tinulungan mo na ako. Prophets, evangelists, he gave some apostles, prophets, evangelists, pastors. Amen? Sabi niya, some pastors and teachers. Sabi niya, everyone, whether you are a prophet, evangelist, or an apostle, lahat po daw yan kailangan marunong mag-teach. Hello? So meaning to say, the gift of teaching will also play to the life of the apostles, the life of the prophet, the life of an evangelist. Because, sabi niya, common sense, if an evangelist doesn't know how to teach, what will he preach? Tama? If a pastor doesn't know how to teach, what will he teach? So everybody possesses the gift of a teacher. Hello? Because in order to preach the message, you must know what you are preaching. Amen? Kaya nga po, pag ikaw po ay nakapag-aral ng salita ng Diyos, madali mo ma-identify na parang hindi ito nag-aral. Bakit? Because the way He delivers the Word of God is, sabi nga po, pag ikaw po'y nakakita ng isang swimmer na nag-aral ng swimming, makikita mo ang kaibahan ng mga naglalangoy aso. Hello? Pag nakakita ka po ng mga tao na nag-aral ng basketball, meron po talagang scientific way of playing basketball. Yung mga nag-aral sa Milo Best, nag-training sa mga varsity. Ibang-iba po yun pag nakita mo yung naglaro ng larong kanto. Yung pangpustahan lang ng RC Cola. Dahil yung mga may aral na basketball player, kita mo, disimulado ang kanilang galaw. Hello? They are more on moving the ball and passing. Pero yung mga pangkanto lang, wala nakikitang kakampiyon, ring lang. Hello, bakit? Kasi ang iniisip lamang na makuha yung soft drinks. Hello? Amen? Nakukuha niyo po yung logic? Kaya madali mong ma-identify which is trained and which are not. Hello? Kaya ating unawain at ating pansinin, but the context of Ephesians chapter 4, Paul is dealing about the giftings in the church. At sinabi po ni Pablo ang reason kung bakit po nagkaloob ang Diyos. This is not man-made. You cannot apply for a prophet. Kaya ako po'y nagtataka dahil may mga ministry nag-o-offer school for the prophet. Kaya may papasok doon, hindi naman talaga tinawag na propeta, nakatapos lamang doon prophet na kaagad. Hello? These are giftings. You cannot volunteer yourself, I'm a prophet. Hindi mo po pwedeng i-volunteer lang yung sarili, I'm an evangelist. No. Because these are giftings that are given by God. Hindi mo po ito pwedeng i-manufacture. I, for one, hindi ko po akalain that I will be teaching the Word of God. Napakalayo po nito sa aking pangarap. Pero the reason why I realized that the anointing and the calling is working for me, dahil, number one, I have followers who wants to listen to my teaching. Number two, of the reason, I can understand the Word of God. Hello? So ito po ay isang kaloob. Kaya ibinigay po yan ng Diyos, yan po yung pinagkakaloob ng Diyos, pero meron po yung gamit. Ang sabi po sa verse 13, ng talatang 13 ng Efeso chapter 4, ano po ang gamit? Bakit po may mga bagay na ganyan sa simbahan? Maalala ko lamang po, dahil tayo na rin lamang ay nag-aaral, may nakita ba kayong pare na ibigay sa simbahan? Ano-ano lang daw po namumuno sa simbahan? Apostol,
propeta, ebanghelista, pastor, at teacher. May nakita kayong madre din? Parang wala. Ano po? May nakita ba kayong pare? Patawarin po ako ng mga makakapakinig, pero sinasabi ko lang ang totoo. Ano? Wala po akong mabasa kahit po sa ibang salin. Wala. Amen? So ano po pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang simbahan? Ito lamang po 5. Hello? And what are their purpose? Ang sabi sa verse 13, ano ang layunin kung ba't ibinigay ng Diyos yan sa kanyang simbahan? Dahil sabi, till we all come in the unity of the faith. Para pala magkaroon ng pagkakaisa ang katawan ni Kristo. At ang sabi, and of the knowledge of the Son of God. So ang purpose ay para pagkaisahin ang pananampalataya at para magkaroon sila ng karunungan tungkol kanino? Sa anak ng Diyos. Unto a perfect man. Para rin tayong maging perfecto. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Para makarating tayo, makaabot sa anyo at wangis ng Panginoong Jesucristo. What is the goal of our Christianity? Our goal, remember this is a doctrine. A true Christian has this goal. True Christian's goal is not to be rich here on earth. Amen. The goal of a true Christian is to be like Jesus. Amen. Hello? Amen. Ang tunay na Kristiyano, ang number 1 goal sa kanya is, I want to know Jesus. That must be the first thing in your mind. And if you want to be like Jesus, what are you doing that Jesus is doing? Are you saving souls? Are you testifying about the goodness of God? Are you sharing to others about Jesus, about your faith? Why? Because we are here for a season. Tayo po'y naririto lamang for a season. Let's face the truth, mamamatay rin po tayo. Amen. Amen? And no, nothing that we have possessed here on earth, we can bring in the afterlife. Wala po tayong madadala sa kabila. Sabi nga ng aking ama, one day we were just chatting around, and sabi ng aking tatay, Dexter, have you ever noticed this? Sabi ng aking ama. Ang sabi niya, napansin mo ba na ang tao pag siya ay pinanganak, nakatikom ang palad? Ang sanggol, pagka daw po lumabas, nakasara ang palad. Sabi ko, hindi ko napapansin kasi wala pa akong karanasan nung lumabas sa sinapupunan, hindi pa ako nakakapanood. Pero sabi ko, I believe that sabi niya may ibig sabihin yun. Sabi ng tatay ko, sabi ko, ano yun? Kaya nakatikom ang palad ng bata dahil dumating ang tao na wala siyang dala. Kaya nakasara lang. Napansin mo rin ba na pag ang tao ay namatay, nakabukas na ang palad? Ang sabi ko, sinilip ko tuloy yung patay. Nasa patay kami noon Sinilip ko yung patay. Aba, nga, bakit nga lagi nakagano ng mga kamay? Ang sabi niya, hindi na ipalatandaan na ang tao ay babalik sa Diyos na wala rin dala. Kaya bukas ang palad. Hello? Amen? Wala po tayong madadala. And the only thing that we can bring in the afterlife is what we have done for Jesus. Amen. The fame, the money, the material things, none of us can bring those things in the afterlife. Pero yung ating ginawa sa Panginoon, yun lamang po magkakaroon ng bearing at record sa kabila. Dahil ang sabi ng Biblia, when we cross the life after here, ano ang ating maririnig? Welcome, good, and faithful servant, enter into the joy of your master. One day I was thinking about that. Sabi ko, paano ako makakarinig ng tinig na yun, welcome, good and faithful servant, if I have done nothing? Paano ako ma-address ng Diyos ng faithful and good servant kung ako lamang ay nakaupo sa simbahan? Hello? Napag-isip-isip niyo po ba yun? O wala naman kayong pakialam talaga, ha? Kasi kung mamamatay lang, pastor, pero wala na akong pakialam sa mangyayari sa kabila. Pero maliwanag po ang babala ng salita ng Diyos, ang makakapasok doon, sasabihan nun. Yun ang, kumbaga sa hotel, yun ang welcome cocktail drink. Hello? Amen? Yun ang unang-una mong maririnig. Pagtawid mo, pagpikit ng iyong mata, ito po babala ko sa inyo, ha? Kung may text doon sa kabila, text nyo kami kaan. Pagpikit ng inyong mata, at hindi mo narinig yun, pagdilat mo sa kabila, nasa impyerno ka. Hello? Maniwala ka, nasa impyerno ka pag hindi mo yun narinig. Wala kang welcome eh. Hello?
Dahil yun po ang maliwanag na sinabi ng Biblia, na pag ikaw ay papasok na doon, you will hear the master words saying to you, welcome, good and faithful servant. Kaya pinag-isipan kong mabuti. Paano ako magiging ma-address ng Diyos ng gano'n kung ako pahiga-higa lang at nakaupo? Hello? Baka ako'y magtaka eh. Talaga, Lord? Are you sure? What did I do? Ano ginawa ko para sa iyo to be called as a faithful and a good servant of you? Eh pag nagtaka ka, baka sabihin, wala ba? Pasensya ka na, nakalimutan ko. Sa impyerno ka pala. Hindi ka pala dapat dito. Ihuhulog ka. Hello? Amen? Kaya, napakahalaga po na ating maunawaan ang bagay na ito. Kaya sabi po dito sa verse 13, where are we? Sabi sa verse 13, it's the stature of the fullness of Christ. What is the true goal of a Christian? To be like Jesus. Amen? Now, verse 14, ang sabi ni Paul sa talatang 14 ng Ephesians, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. Para raw po tayo ay hindi na maging gaya ng isang bata na parang pinagtutulakan parot parito. And carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and the craftiness whereby they lie in wait to deceive. So kaya binigay ng Diyos ang mga tagapagturo ay upang tayo po'y ma-establish sa matibay na pundasyon ng paniniwala. Amen? Dahil ang nais ko pong kunin sa talatang 14, pag hindi matibay ang pundasyon ng iyong doktrina, ikaw ay magiging parang isang bata na pahataw-hataw, hindi mo alam ang iyong pananampalataya. Kaya nangyayari sa maraming Kristiyano parang paru-paro. Biruin mo, kalain mo, makakarinig ka ng isang Christian pastor. Ay, ganda rin palang makinig dito. Sabi ko, talaga? Sino ba pinakikinggan mo ngayon? Son of God daw. Sabi ko, nakikinig ka na rin doon ngayon. May tama, magaganda rin naman po yung sinasabi. Yun yung parang toss and throw. Pahataw-hataw, parang paru-paro, lahat ay sinisip-sipan. Hello? Bakit? Kasi hindi nga siya matibay at maalap sa salita ng Diyos, sa doktrina. Amen? Kaya ngayon pong hapon, bagamat ilang minuto na lang I don't care dahil hindi ko rin naman po ito matatapos. Today, I will be dealing dito po sa ilang minuto na natitira. I will be teaching you about the doctrines of angels. Tungkol po ngayong hapong ito, ang aking pag-uusapan ay tungkol sa doktrina, tungkol sa anghel. This is doctrine. Why? Because there are many Christians, marami pong mga mananampalataya, na hindi sila masyadong pamilyar tungkol po dito sa isang bahagi na nilalang at likhang ito ng Diyos. And because they have no idea, they are unaware that sometimes they have an encounter, they have entertained angels, but because of they don't have any idea about this, nami-miss po nila yung napakaganda sana nilang karanasan. Kaya ngayon pong sandali ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang ilan sa mga napakahalagang bahagi ito tungkol sa anghel. Pero una, pag-usapan po muna natin what is an angel. Ano po ba ang ibig sabihin ng angel? Some of us, maybe until now, we have this picture ng angel ay nakaplampin, may pakpak na parang sa ibon na may dalampana, at pag Valentine's Day ay namamana. Hello? Amen? Yun nga po ba talaga lamang ang itsura ng angels? Because if we just have that kind of one area of our idea na gano'n lamang angel, magiging pong one side ang ating pong anticipation sa ating pong working relationship with them. At yan nakita ko rin po, I found it profitable na ito'y ating pag-usapan dahil the angels also can be a tool for your success while you are here on earth. Malaki rin po siyang gamit sa inyo at sa akin habang tayo naririto saan? Sa lupa. Tandaan po natin
na kaya binibigyan ng gamit at nag-iimbento, maraming inventor ng gamit, hindi po yan para lamang i-display. Halimbawa, niregaluhan ka ng air condition. Pero dahil hindi ka pamilyar kung ano ang gamit niyan, hindi mo ginagamit. Kaya ikaw ay nagkasakit. At anong sakit? Heat stroke. Nakakapagtaka kung ikaw ay na-heat stroke sa iyong tahanan pero may air conditioner ka sa bintana. Sabi nga ng isa kong kaibigan, yung iba daw ay tipid at tipid sa kuryente pero hindi nila alam mas mahal pag sila ay na-heat stroke. Tingnan mo nga iyong katabi, huwag masyado rin matipid. Hello, huwag mo bubuksan yung aircon. Mahal yan. O, di tiis-tiis ka, tiis-tiis lang ha. Na-stroke, dinala sa ospital. Diyos ko, ang bill, 10,000. Magkano lang ba kung pinatakbo yung aircon? Baka 3,000, 4,000 lang yung bill isang buwan. Nagpa-ospital, 15,000. O di mag-aircon ka na lang buwan-buwan? Kaysa buwan-buwan, nasa ospital ka. Sabi mo nga sa iyong katabi, minsan, gamitin din naman ang isipan. Hello? Amen? Kaya nga po, may mga ganyan eh. Nakukuha po ba natin? Ngayon, pag hindi mo nga alam ang halaga niya ng gamit, kung ba't may ganyan, hindi mo ginagamit. The same thing is true with the angels. If you are misinformed, or sometimes lack of information, or sometimes zero information, hindi mo po talaga magagamit ang angel. So let's start in this lesson today. Simulan po natin ang aralin na ito by defining what is an angel. Ano po ba ang anghel? Number one, the definition of an angel is a messenger. Ang definition po ng salitang angel sa Biblia, he is called a messenger. At ang angel po ay sa Biblia, I just took this note, the Bible has over 300, sinin niyo po 300 references. So from Genesis to Revelation, 300 beses na binanggit at pinag-usapan ang tungkol saan? Sa anghel. At ang mga anghel din daw po, according to the Word of God, they are angels that carry out the commands of God. Sila po ay mga dinisenyo upang ipatupad, i-execute, gawin ang mga ipinag-uutos ng Diyos. Pero may dalawa pong group ang angelic messenger. One is the angel from God and the next group is the fallen angel. Amen? Kaya mahalaga po itong usapin na ito dahil baka mamaya na-entertain mo, best friend mo na fallen angel na pala. Maaari kayong magtaka rin doon sa aking statement, Pastor, bakit mo nasabing best friend ko na? Because later on I will show you that sometimes angel can use a body of a man. Kaya nga po may babala ang Biblia na kung minsan ay hindi natin alam, we are being friend, being entertained, being in contact. Nagkakaroon tayo minsan ng transaksyon, hindi natin alam, anghel na pala. Hello? Kaya angels has two groups, the angelic of God and the fallen angel. Yung fallen angel, with which we will not deal heavily today, simple lamang po yung fallen angel, they carry the acts of deceit and wickedness. Saya ng bata. Ano po? So they carry the acts of deceit. Ang dala-dala po nila ay mga pandaraya at ang kanyang pinapalaganap ay lahat ng tinatawag na kasamaan. Okay, pag-usapan po natin ng angels. Now, let's go to Psalms 103 and let us begin our study about the angels. Sa awit 103, ang talata ay 20. Psalms 103 verse 20. So, ang sabi po ng awit 103 verse 20, pansinin niyo po. Ang sabi sa verse 20, bless the Lord, ye His angels, that excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His words. It is very clear, dinescribe po halos yung buod kung ano ang anghel. In a nutshell, nandiyan na po yung summary what an angel of God is. Number one, tingnan nyo po, sinamarize sa Psalms 103, pero we will deal it extensively dito sa lesson na ito. Pero dito pa lamang po sa Psalms 103, pinakita na po that the number one purpose of angel is to bless the Lord. They are designed and created to worship God.
Hello? So una, kaya po may anghel is because God created them for worship. Amen. Hello? Number two, sabi po rito, angels are not weak. They're not weak. Dahil ang sabi ng Biblia, they excel in strength. Hello? Malalakas po ito. Kaya nga po kung maunawaan mo that they are assigned to you, wala pong kapangyarihan na pwedeng pumigil sa iyo if these angels will be activated. Amen. Why? Because they are so strong. They possess a different kind of supernatural strength. Number two, the angels, or number three, dito pala po tayo, hindi tayo maalis, Psalms 103, angels were programmed. Amen? Ang mga anghel po ay iprograma na ang kanila pong trabaho ay gumawa lamang ng kautusan ng Diyos. Let me give you a hint. You can only activate angels using the Word of God. Because angels are not used to hearing your words. They only respond to the Word of God. Kaya para magamit mo po ang anghel, hindi po nila alam ang inyong salita. Ang kanila lamang training ng kanilang pangunawa ay ang salita ng Diyos. Kaya sa salita po ng Diyos, doon lamang po sila nagre-react. Hello? Kaya kung gusto mo pong pakinabangan ng salita ng Diyos, you must know how the Word of God. Halimbawa, you are in danger. Nasa peligro ka. Paano mo mapapakinabangan ng iyong anghel? Kailangan may alam ka salita. Kailangan sabihin mo yung Psalms 91 halimbawa, for example. Amen? Kailangan po, halimbawa, kung ikaw may problema sa pera, nakakailangan ka ng pambayad, kayo ba'y naniniwala na pwede magpadala ang Diyos ng angel na may dala ng iyong pambayad? Pero para dalhin nila sa iyo yung iyong kailangan mo, Psalms 23, you have to declare, I am in need right now, but the Lord is my shepherd, I shall not want. Pag narinig ng angel yung Word of God, that's the time they will react. But if they do not hear the Word of God being activated, they will not move. Hello? Dahil hindi po sila marunong makinig sa ating salita. Kanino lamang po silang salita nagsumusunod? Sa salita ng Diyos. And next thing, in Psalms 103, that do His commandments, naging ahead po ako. Sabi, hearkening unto the voice of the Lord. Amen? So, ano po ang anghel? Ang pinakikinggan lamang niya ay salita ng Diyos. Ngayon, nakita po natin sa Psalms 103 ang brief definition and description of angels. Atin naman po pag-usapan ngayon, ano po ba ang assignment ng mga anghel? What are their assignment? And what are those assignment that they are assigned to do? Ano po ang kanilang mga job order, mandate mula sa Diyos, at ano po ang kanilang mga trabaho? Now go now to Psalms 104. Kanina galing po tayo sa Psalms 103. May napupulot po ba kayo ngayong hapon? Amen. Samahan niyo po ako sa Psalms 104. Ulitin ko po, anong pinag-uusapan natin ngayon, mga kapatid? Angels. Hindi po ito yung mga sumasayaw sa gabi. Ano po? Gusto ko lamang po liwanagin na tinutukoy po ay mga anghel ng Diyos. Amen. Amen. Psalms 104. Samahan niyo po ako sa Psalms 104. Now, kung kayo po ay nasa Psalms 104, pakinggan niyo po ang sinasabi ng awit 104, ang talata ay 4. 104 verse 4, ang sabi, these angels, so plural. So angels are not only one, there are many. Pero pangalawa na gusto ko na rin pong bigyan ng diin, ang sabi po rito, sa verse 4, and make it His angels, what? Spirits. So, let me point out again that angels are spirits. Amen? Nakukuha po natin, they are not in the flesh, but they are spirits. So, let's continue. Ang sabi po rito, the Bible is clear that angels are spirit, pero sabi rito, they are also called as a minister. Minister, ano po? A flaming fire. Meaning, the word minister is serving.
Amen? Like what I am doing right now. What am I doing right now? I am ministering to you. Amen? The word minister, I am serving you right now. How do I serve you? I'm serving you by teaching you the Word of God. Kaya nga po ako'y laging nag-i-enjoy na gumagawa ng paglilingkod ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Why? Because I am obsessed with the Word, welcome, good, and faithful servant. I am serving God. Amen? At ang sabi rin po ng salita ng Diyos, pag pinaglingkuran ko ang aking kapwa, ano raw po yun? Ginawa mo yun kanino? Kanino? Ginawa ko yun saan? Sa Diyos. Kaya nga, sabi ng Panginoon, dinalaw mo ako noon, ako'y nasa kulungan. Dinalaw mo noon, ako'y nasa ospital. At sabi nun sa kwento, at magtatanong kayo, kailan ka po nakulong? Kailan ka po na ospital? Pero ang prinsipyo na sinasabi ng Diyos, pag binahagi mo ko sa mga tao na nasa kulungan, nasa ospital, ginawa mo yun sa akin. Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabi, hindi talaga pwedeng paupo-upo lang. Pinaalalahanan ko na kayo. Huwag niyo pong sasabihin na hindi kayo napaalalahanan. Amen? Kung pwede lamang ako maglagay ng disclaimer. You have been warned. Hello? Amen? Kaya you cannot accuse me to God, Lord, yung nagtuturo sa amin, hindi mo kami pinalalahanan. Akala namin, pwede lang kami paupo-upo eh. No, I have been warning you, this is on record, and I am telling over and over again, meron po tayong gagawin. Amen. Hello? Amen? Now watch this. Ministering spirits sent forth, ang sabi po dito sa Psalms 104, ang sabi po dito, kanino po sila ipinadala? Pero mas klaro po yan, kung idadagdag natin kasi putol po sa Psalms 104, may kasunod pa yan, isn't it? O yan lamang ba sa King James? Tama bang yan lamang ang laman ng verse 4? Yan lamang? Wala nang kasunod. Okay. So, the Bible in 104 verse 4 claims that angels are ministering spirits. Ibig sabihin, they are for service. Now, sino ang kanilang pinaglilingkuran? Now, go to Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1, at kung kayo po'y nasa Hebreo, samahan niyo po akong tunghayan ang talatang 14. So for the meantime, dito po muna tayo maghihiwa-hiwalay. Dito po tayo hinto, and this is my last book and verse for you this afternoon. Pero tingnan po natin na nilalaman ng Hebrews chapter 1 para po lamang maging klaro at matibay yung claim sa Old Testament that angels are ministering spirits. Sabi sa verse 14, inulit po ni Paul when he wrote to the Hebrews. Ang sabi ni Pablo sa verse 14, are they not all? So every angels are ministering spirits. Amen? You have to understand they are spirits and they are designed to serve. Amen? Ang sabi, all of them were designed for service. At ang napakaganda po dyan sa verse 14, bakit sila ginawa ng Diyos? Nandyan din po yung reason why God made them and why God designed them to serve. If God designed them to serve, then what does God have in mind? Ano nasa isip ng Diyos? Sino ang paglilingkuran ng anghel? Sabi po, and sent forth, sila po pinadadala to minister, ibig sabihin to help, to serve, them who shall be heirs of salvation. Glory to God. Sila po ay ginawa para maging katulong ng mga ligtas. Amen. Ibig sabihin, bawat isang mananampalataya ay pinadalhan ng Diyos ng mga anghel. Amen. Hello. Look at that also. They are not designed to serve unbelievers. They are only designed to serve believers. Glory to God. Amen. Sino lamang po ang kanilang mga paglilingkuran? Tandaan po rin natin we do not pray to them because they are just our servants. Glory to God. Sa salita pong pangit lang pakinggan but without discrimination. Ang disenyo po ng mga anghel ay para maging nating katulong. Hello? Ngayon, wag naman po sana ako ma-misinterpret. Pero gagamitin ko kasi yung katulong. Halimbawa, kumuha ka ng katulong. Alam mo katulong ka. Nag-hire ka. Tapos
Kumain ka. Kumain ka at nandun yung mga pinagkaanan mo. Nakita mo na sa lababo. Kasabi nung asawa mo o ng anak mo o sino man, ba't di pa hinugasan yun? Ewan ko. Hindi sabihin mo na sa katulong. Pahugasan mo na. Ay, ayoko, nahihiya ako. Iutos mo, sabihin mo, hugasan na yung plato. Huwag na, nahihiya ako. Eh di, dahil nahihiya ka sa katulong, kumuha ka ng katulong, ikaw din naghuhugas. Ikaw din naglalaba. Ikaw din naglilinis ng bahay. Pagdating ng asawa mo, sabi, ba't pagod na pagod ka? Naglinis ako, naglaba. Ay, yung katulong, ay nandyan, nahihiya kasi ako sabihin maglinis eh. Kaya ako naglilinis, ako rin naglalaba. Kumuha ka pa ng katulong, ano, ikaw rin pala gagawa. Sabi mo nga sa iyong katabi, anong tawag sa'yo? Tingnan mo yung katabi, anong tawag sa'yo pag gano'n? Nahihiya pa kayo yan. Sinagot na kayo ni Kuya Roland. Tanga. Tama! Hello? Ganon ang nangyayari sa maraming Kristiyano. May naka-assign sa iyong katulong. Hindi isa, libo-libo, milyon-milyon. Pero binabalikat mo lahat. Bakit? Nahihiya ka sa anghel utusan. Pero hindi mo po alam na ayon sa salita ng Diyos, sa bawat naligtas, pinadadalhan ng Diyos ng anghel para ikaw ay paglingkuran. Amen. Ulitin ko po ha, hindi para sila dasalan, sila'y naririyan para sila'y utusan. Amen. Hello? Amen. Uutusan mo sila na dalhin sa iyo yung kailangan mong pagpapala, uutusan mo sila para ipagtanggol ka sa mga masasama. Hello? Eh di nung isang araw, sige, share ko na. Pumasok po yung anak ko, na-burden ako. Kasi first day of school, inihatid siya ng aking may bahay. Sinamahan, yung normal na routine ng bata na bagong pasok ay normally, hindi na po namin ginagawa masyado yun kung sa old school, ay bago yung kanyang eskwela. So, siyempre, gusto namin makita kung ano yung condition. Sinamahan ni Kenneth sa room. Kanya, hindi man po kasama sila mag-ina. Bumalik yung asawa ko at sabi niya, "Nako, nasyak yung anak mo. Bakit?" Pag-upo, pagpasok na room, lahat ng mga kaklase na room, in English na ng in English, nasyak yung anak mo. Kami, nasyak daw si Zach, para daw naghang. Ano po, dahil puro English eh, ano po. So sabi ko talaga, oo pa, grabe, sabi nga gano'n. Sabi ko, kaya-kaya naman ni Zach yun, i-Englishin niya rin yung mga yun. Ano po? So, pabayaan mo na. So, hindi ko masyado in-entertain. Pero, pag-uwi ng bata, may ganito siyang pasakal niya sa akin. Pa, ang sabi niya, maganda ba sa bread? Sabi ko, ba anak, maganda doon. Nandun ang anak ni Pacquiao, pero huwag na doon, mahal doon. Ha? Hello? Pero maganda ba doon, pa? Sabi ko, may maganda kung maganda. Bread yun eh. International school yun. Yun ang tanong niya, yun ang introduction niya sa akin eh. Sabi niya, ba't di mo na lang ako kaya ilipat doon? Mahal doon. Hello? Amen. Pero, interested ako. Bakit? Why? Bakit may ganun siyang pananaw, no? So, pinakinggan ko dahil kailangan nakikinig ka sa anak mo rin. Ano po? Pinakinggan ko, bakit ba anak? Sabi niya, ayoko na ata dito sa school ko. Hindi ko na babanggitin yung school, baka makapaan pa. Ano po? Sabi niya, kasi yung pala sabi niya, may nambubuli sa akin, ayun na. So, parang may nambubuli daw sa kanya. Eh di sabi ko, di parang akong para akong, siyempre, as a father, ano po, as a father, parang, teka muna, ba hindi tama ang binubuli ang anak ko? Sabi ko, nagkaroon ako ng interest, anong nangyayari anak? Kasi binubuli ako, sabi, there's something wrong in you, dinurudal siya, there's something wrong in you, and I will be watching you. Sabi daw nung katabi niya. Ano po? At malaman-laman ko, yung nambubuli sa kanya, babae pala. Sabi ko, anak, babae pala eh. Hindi bully siguro yan, baka may gusto lang sa'yo. Hello? Babae pala yung umaano sa kanya, humaharas daw. Pero yung anak ko, parang kahit babae, hindi ko naman alam kung ano yung tsura ng babae. Ano po, baka mamaya, ang laking babae. May dahilan din para siya ay nervous din. Ano po? Lalo na bago siya doon sa eskwela. So, siyempre, hindi ko pa po alam, wala pa po akong idea. Nung kinabukasan, ihahatid ko siya, I prayed for him.
And when I prayed for him, I used the promises of God, ginamitan ko ng pangako ng Diyos, and I command that the ministering spirit will protect my son from any wrong attitude of his classmates. Amen. At bumalik po yung anak ko, pa, binibigyan na ako ng chocolate, binibigyan na ako ng, may gusto na sa iyo, hindi ka binubula. Hello? Amen. Nakuha niyo po yun. Ibig ko po sabihin, sa panahon na meron kang problema, kaya ka may katulong para sila magtrabaho. Kagaya nun, may problema anak mo, pwede bang bantayan mo sa loob ng classroom niyo? So, paano mangyayari na mapuproteksyonan mo anak mo? Then use your angels. Hello? Use your servants. Utusan mo sila. Amen? May humaharas sa'yo, may gumugulo sa'yo. Utusan mo ang mga ngayon mo. Pero, let me remind you, they will only respond if you will put the words and the promises of God in your mouth. Kaya mahalaga na may alam kang pangako ng Diyos. Kasi hindi sila na-activate. Kahit na ginugulpi ka na, kung hindi mo sasabihin ang pangako ng Diyos, nanunood lang yun sa'yo. Siguro, sabi ng mga ano nangyayari? Kung alam eh. Tutulong ba tayo? Wala naman sinasabi eh. Hindi na makatayo eh. Kaya niya yan. Hello? Bakit? Wala sa ating utos. Hindi sila kikilos eh. Kayo man sa inyong bahay, pag may katulong kayo, at kung ikaw man ang nangangatulong, namamasukan, di ba ang hirap kumilos na hindi inutos sa'yo? Bawa sa opisina. Pakialaman mo yung bagay na alam mo na, pero hindi naman pinautos sa'yo ng boss. Pwede kang pagalitan ng boss, ha? Ano sasabihin sa'yo ng boss? Masyado kang pakialamero. Sa amin sa Quezon, sasabihin ka masyado kang adelantado. Hello? Para may pabida ka. Ano bang gusto mong patunayan? Hindi naman kita inuutusan, ha? Eh, boss, parang alam kong gawin eh. Pakialam ko sa'yo. And the same thing is true with the angels. Hindi po sila kikilos without them being commanded. Why? Because their mindset is a servant. Hello? At sino po ang kanilang assignment na kanilang paglilingkuran? The people that are saved by the blood of the Lamb. Amen. Hello? So dito po ako tapos dito. Marami pa po ako i-share sa inyo about angels. But for the meantime, dito ko po muna kayo iwan, then we'll continue next week. Amen? Kaya ano po ang angels? They are assigned to every believers. Nasa inyo po yun. Kaya gamitin ninyo. Amen? Huwag niyo po sayangin. Dahil kaya sila nilikha ng Diyos para sa atin. Amen? Pero paalala po muli at aking pinagdidiinan, sila po'y magre-response lamang pag ginamitan mo sila ng salita ng Diyos. Hindi sila kikilos. Hindi sila pwede yung, Angel! Come! Follow me! Hindi sila susunod sa iyo. Kaya you have to put the Word of God. Hello? Amen? Kailangan po ang pangako ng Diyos. Kailangan ng salita. Yun ang susi. Did you learn something? Amen. If you did, stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. At itutuloy po natin ito next week. So naniniwala po ba kayo na totoo ang anghel? Amen. Yes, because the Bible tells us. Amen. Pinakita po sa atin ang salita ng Diyos that they are real. Amen. So kaya ngayon po, bukas na siguro ang ating awareness. Meron palang ganitong mga nilalang. And they are real. Amen. Tayo po'y manalangin. Dear God, Heavenly Father, salamat po sa mga kapahayagan ng iyong mga salita na pinahintulutan mong mahayag at madeposito sa aming pandinig, sa aming kalagitnaan. Salamat po dahil ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Salamat po dahil binigyan mo kami ng kapangyarihan maunawaan ang iyong mga salita. Salamat po sa mga panimulang kapahayagan about angels that they are created to serve us, people that has been purchased by the blood. At nawa, magamit po namin ang napakalaking pribilehiyo na ipinagaling mo sa amin. Sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus kami dumalangin. Lahat po na may hinigayan nagsabi na Amen. Amen. Napakaganda po ng mensahe na ating pong napakinggan.
Tunay po na pinatutunayan po lamang na tayo po ay mga anak ng Diyos at dahil po kay Kristo, tayo po ay na-empower at nabigyan po tayo ng pagkakataon ngayon to be a child of God. Well, kung kayo po ay na-bless ng ating pong palatuntunan ngayon at nais nyo pong sumulat sa amin at ipaabot po sa amin kung paano nagiging pagpapala sa inyo ang napapakinggan nyo pong programa at palatuntunan ito, inihikayat ko po ang bawat isa na nakikinig because by you sending us testimony how this ministry is being a part of your life and beginning to help you and to be a blessing to you, nakatutulong din po ito sa amin dito sa ministeryong ito to move on and to keep on preaching the message of grace. Ano po? Kaya pwede nyo po akong sulatan sa ating pong email address. Ano po? Kung kayo po may mga email account, mangyari lamang po na ipadala nyo po ang inyong mga liham sa dexterdurante@gmail.com. Ulitin ko po ang aking pong email address na pwede nyo pong sulatan para po sa inyong mga testimony regarding this ministry, how you are being touched by the Lord, how the revelations of God are impacting your life and your Christian walk and your relationship with the Lord Jesus Christ, and how the ministry of the preaching of the gospel of grace is having an impact in your life as well. Mangyari lang po na sumulat kayo. Ulitin ko po, dexterdurante@gmail.com. Ang spelling po ay dexterdurante@gmail.com, all in small letters, mga kapatid. At kung kayo naman po ay patuloy na meron kayong prayer requests, ano po, kagaya ng paanyaya ko po sa pambungat at pasimula sa ating palatuntunang ito, still you can text your prayer request sa 0922-820-9866. So ulitin ko po, 0922-820-9866. Ano po? At kung kayo naman po ay nabahamon at napapagpala ng ministeryong ito, well, the preaching of the gospel is free, but the means to carry the gospel para po ito'y maituloy, well, may bayad po. Ano po, meron po tayong mga obligation para po ito'y magpatuloy. So if you are receiving the burden and you're seeing the need na magpatuloy po ang ministeryong ito on air, at nais nyo po maging partner at financial partner ng ministry ito, ay kami po ay pauna pa lamang ay nagpapasalamat na po sa inyo dahil kung hindi po dahil sa grasya, awat, habag ng Diyos at sa mga ilang mga kapatid na tumutuwang para po magtuloy ang ministry ng pangaral ng Gospel of Grace, hindi po ito magiging isang katuparan. Kaya we believe also in this ministry that your tithes, belong to your local church, but your offering, you can give your offering into a ministry like this. Amen? If you are blessed, tandaan po natin, the Lord is glorified and honored whenever you partner with the ministry pag kayo po ay nagiging gamit para po magpatuloy ang mga ganitong palatuntunan na naghahatid ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So if you want to be a blessing at you want to be a partner of this ministry financially, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga tulong pinansyal kaloob sa ating pong BPI account. Ito po ang ating account number sa ating pong BPI Carmona branch. Ulitin ko po, you can send your donations and love offerings sa BPI Carmona branch. Account name po is Dexter Durante, BPI Carmona branch, and account number is 0989-347-837. Ulitin ko po, BPI Carmona branch, account name is Dexter Durante, at ang account number po natin 0989-347-837. Kaya mga kapatid, sa inyo pa lamang pong pagpapasya, I pray that the Lord God will bless you already sa inyo pong desire na inyong gagawin, because you can sow 50 pesos, 100 pesos, or 500 pesos or more. No matter kung hindi po mahalaga yung amount, mga kapatid. Ang mahalaga po ay yung ating sama-sama at tulong-tulong na pagpupunyagi at pagsasama-sama na dalhin po ang Gospel of Grace. God bless you po mga kapatid. Hanggang sa mga susunod po muli na ating pagsasama. Muli, I am Brother Dexter Durante, at sa mga susunod po nating pagtitipon, pagpalain po kayo ng Panginoon. And I pray that the blessing and the grace of God be upon your life. And I speak wealth, I speak blessing, I speak healing sa lahat ng mga nakikinig sa programa at palatuntunan ito. In Jesus' name, be blessed. God bless you po. See you again next time. Face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life.
or fear.